Hulyo 7, 1892, nang tinatag sa Tondo, Maynila ang layo ng kinusap, taas-taasan, kagalang-galangan, at tipunan ng mga anak ng bayan. Lihim na nagpulong sina Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Diosdado Arellano, at Valentin Diaz. Sila ay nagsagawa ng sanduan. Dahil ito ay isang kaugalian, kasunduan o kapatiran. At sila ay nagsipagnagda sa pamamagitan ng kanilang mga sariling loob. Ang pangunahing layunin ng katipunan ay maglusad ng mga armadong himagsik para sa kalayaan ng mga Pilipino mula sa mga Kastila. Sa madaling salita, ay para sa paghiwalay ng Pilipinas sa Espanya. Ang layunin ng katipunan ay ang magpunyagi sa ikatutubos ng Pilipinas upang maging bayang nagsasarili, pagtuturo at pag-aaral ng kagandang asal, kalinisan at mabuting pakikipagkapwa, bakahin ng panatisismo, mga aral ng mga Friday na nakakapanlaban, pagtulong at paghango sa kalagayan ng mga naapi at mahihirap. Hindi naging ganap ang tagumpay ng Luzon propaganda sapagkat hindi na isa katuparan ang kanyang mga objektibo. Gayunpaman, ito ang naging daan upang isang lihim ng kasunduan ang sumitan. Sa nasabing pulong ay napagkasunduan parang tatsulok o triangulo sa pagpaparami ng mga kasapi. Ang mga orihinal na kasapi ay magpapasok ng dalawang aplikante hindi magkakilala. Ngunit noong Oktubre 1892, hindi na ito ginamit pagkatapos ng pansing mabagal ng pagdami ng mga kasapi. Ang bawat kasapi ay magbabayad ng isang real kwenta o bilang butaw sa pagpasok at ng isang medyo real bilang buwan ng butaw. Pumipili ang bawat kasapi ng kanyang sagisag at ginagamit nila ang kanilang sagisag sa panahon ng mapupulong ng samahan. At para na rin may kubli ang tunay na katauhan ng mga bawat kasapi. Sila Andres Bonifacio bilang may pag-asa at Temio Ricarte bilang Vibora at Emilio Jacinto bilang Sinkia. Jacinto, ano sa palagay mo kung gumawa tayo ng mga alituntunin para sa mga kasapi natin? Sangayon ako sa naisip mo, Andres. Para ito na din ang susundin ng lahat ng kasapi sa lahat ng oras. Kung mapanuto ang mga kasapi sa kanilang mga gawain, dahil ang layunin ng ating katipunan ay maging malinis ang buhay at umuwi ng mga kasapi. Ako na ang susulat ng mga aral na dapat sundin ng mga kasapi na tatawagin natin kartilya ng katipunan. At sakop mo naman ang mga tungkulang gagawin ng mga kasapi at bubuhin ng mga alituntuning may na ipapatupad sa mga kasapi. Mga uri ng kasapi. Ang unang angkas ay kung tawagin ay kadili. Gumagamit ito ng mga pangkusenyas o sikretong hudyat ng mga anak ng bayan. Kung sila'y nasa pulong, sila'y nakasalubong na itim na may triangulong puting laso at sa loob nito ay may CLIB na nangangahulugan ng kanilang pagkasenyas. Ang pangalawa naman ay ang kawal. Gumagamit ng pangkusenyas ng bugbong bursa. Kulay verde ang kanilang talukbong na may triangulong din kinatitigitan ng CLIB sa bawat sulong. Kulay verde rin ang kanilang laso na kasabit sa leeg at sa dulo ng laso ay may medalyong may titik na sinuunang Tagalog at lumabas ngayon ang K. Ang ikatlong uri naman ay tinatawag ng mga bayani. Nagamit na pangkusenyas ay Rizal. Sila'y nakapulang maskara at sintas na may mga berdeng gilid. Tatlong letrang K na nakatriangulo sa alas ng maskara at sa ilalim nito'y nakapahalang ang mga letra ZLIT.
una ay mga lalaki lamang ang mga kasapi ng katipunan, subalit tinanggap na rin ng katipunan noong 1893 ang mga babae. Maaari lamang maging babae ang kasapi ay ang mga kapatid, asawa, at mga anak. Ang tungkulin ng mga babaeng kasapi ay humanap ng mga bagong kasapi. Kapag may lihim na pagpupulong, ay kanilang binabantayan sa pamamagitan ng pagkaraos ng sayaw at awisan. Nang sumiglag ang revolusyon, ang ilang babae ng silbing manggagamot at mandirima. Jacinto, ano kaya kung maglabas tayo ng pahayagan upang lumagan sa mabuti ng mga sinuhay ay ayon ng katipunan? Tama yung balak nyo. Ano sa upang makabili ng limbagan at iba pang pangailangan, sina Francisco del Castillo at Candido Riba ay nagambag ng bahagi ng kanilang panalunan sa Lutera sa Australia. Ang pahayagan ay nilimbag sa tira ni Bonifacio at dahil sa kakulangan ng tipo ng limbagan. Slide. Maaari po ba akong mahilang ng pera upang may tulong namin sa paglimbag? At ang iba pang tipo ay ninakaw ng ilang katipunerong nagtatrabaho sa limbagan ng Jared de Manila. Lumabas ang pahayagan noong kalagitnaan ng Marso 1896. Upang malinlang ang mga pamahalaang kolonyal ay ginawa itong Enero 18, 1896. At ang lugar ay sa Yokoyama, Japan. Malaki ang naitulong ng kalayaan sa kilusang katipunan. Mula sa 300 kasapi, ito ay umabot ng 30,000. Gumamit ng salisa ng mga manunulat ng kalayaan upang mapangalagaan ang sarili at kanilang mga pamilya. Isinulat ni Emilio Jacinto ang manifesto sa ilalim ng pangalang Lima Silaw. At si Andres Bonifacio naman ay itulang ang pag-ibig sa tinubuang lupa sa pangalang Agapito Bagong Bayan. At si Dr. Pio Valenzuela ang artikulong katwiran sa pangalang Magdang Awal. Ito ang katipunan. Dr. Valenzuela, magtungo ka kay Rizal sa Dapitan upang hindi ang kanyang opinion sa nabibintong pag-imagsik. Ako'y tutungo na doon sa lalong madaling panahon, Bonifacio. At nakita na si Rizal at Ginoong Rizal, ako'y nandito upang hindi ang inyong opinion tungkol sa nabibintong pag-imagsik. Ako ay hindi tutol sa imagsikan laban sa Espanya, lalo sa punto ng nalakang may paraan. Ngunit ang aking kinababahala ay ang kakulangan sa armas at paganda ng mga katipunero. Nakakabahala na baka may mga inosenteng mamamayan ang mapahamak kung isasagawa ito ng walang sapat na paganda. Kung inyong mamarapati, minumungkahi ko na si Antonio Luna mag-leader ng imagsikan dahil siya ay may sapat ng siyensyang militar kung talagang hindi may iwasan ang imagsikan. Natuklasan ng mga Kastila ang plano ng katipunan bago pa magsimula sina Bonifacio at kanyang mga tauhan. Si Teodoro Patino,
ay nagkaroon ng sama ng loob sa isa ring Katipunero sa Apolonio de la Cruz. Nakapwa sa lang nagtatrabaho sa palimpagan ng Diario de Manila na siya namang nagdulot ng pagsabi ng lihim kasama sa kanyang kapatid noong Agosto 19, 1896. Aking kapatid na Honoria, may sasabihin ako sa iyo. Kami ay may samaang sikreto na lumalaban sa mga Kastila. Pagkatapos na maikwento ni Teodoro sa kanyang kapatid, ay naikwento naman ito ang lihim sa tagapangasiwa ng bahay ampunan, ang Madre Portera. Madre Portera, may sasabihin ako sa iyo. Meron palang sikretong samahan ng aking kapatid na siya'y lumalaban sa mga bata ang Kastila. Totoo! Totoo ba yan, Honoria? Nang maikwento ni Honoria sa Madre Portera ang lihim ng samahan, ito ang naging bunga ng pagkabunyag ng samahan dahil ang Madre Portera ay naikwento kay Padre Mariano. Magandang araw, Padre Hill. Alam niyo po ba na mayroon po palang samahan si Dora Patino na pilit lumalaban sa mga batas ng Kastila? Ito ngayon ang nagtulak kay Padre Mariano Gil na ipagkanulo ang mga lihim ng katikuran at ang naplasan ng mga limbag ng Diario de Manila at ang lihim ay kumalat sa buong bayan. Gabi ng Agosto 19, 1896, kasama ni Bonifacio C. Jacinto, Procorpio, Teodoro Plata, at si Aguedo del Rosario. Sila ay lihim na nagpunta sa Balintawak. Upang talakayin ang mga pangyayari, dito ay ginamit niya ang kodigo ng Pagkapunta. At noong hapon, nagtungo sila sa kampo at nagpahinga sa bahay na Apolonio, Samson, at doon sila ay kumain. At noong Agosto 24, tumungo sila sa Tugod Dawin at nagpahinga sa bahay ni Juan E. Ramos na anak ni Melchor Aquino, na siya manaanak na Tugod. Nagtipon sila Bonifacio at ang mga Katipunero. At sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula bilang pakikisa kay Bonifacio at kasabay ang sigawan. Mabuhay ang Pilipinas! Magsik. Ganap ang mananagunan sa pagitan ng mga Katipunero sa mga Kastila noong Agosto 24, 1896. Upang hindi malagasan ng marami, pa siyang matras sa mga revolusyonaryo, kaya hindi ng mga Kastila sa takot at sila ay nahukom ng maraming Katipunero. Ang pagsalakay ng mga Katipunero sa Manila noong Agosto 29 ay hindi natuloy. Jacinto, ang arsenal sa San Juan del Monte ang ating lusugin. Sugod sa Katipunero! Sugod! Na ipagtabuyan ng mga Kastila ang mga Katipunero sa dumating ang mga suglod. Bayan ng Moro na ngayon lalawigan ng Rizal at Cavite ay nagpahamon at halos sabay-sabay na sumalakay sa mga Kastila. Ang mga bayan at lalawigan na pikit-matang sumalakay sa mga garrison at Kastila at ilang po ang Pateros, Taguig, Caloocan, Kawit, San Francisco de Malabon, Noveleta at San Pedro.
lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Laguna, Batangas, Maynila at Cavite. Maraming kalupitan ang ginawa ng mga Kastila. Ilang halimbawa na rito ay ang pagbaril sa 13 katao sa Cavite noong Setyembre 12, 1896. Na nakilala bilang Los 13 Martinez de Cavite. Subalit, ang pinakamalupit at pinakatanyag ay ang pagbaril kay Dr. Cesar noong ika-30 ng Disyembre 1896 sa Bago. Dito ang tatapos ang pangit ay may pinibig.